Morphe POV. Sa loob ng 3 taon ay kinain ako ng lungkot, sakit, pangungulila. Hindi ko na malay na napapabayaan at nababaliwala ko ng sarili kong anak. Palagi kong sinisising sarili ko sa pagkawala ni Luna. Kung hindi ako naging pabaya ay baka hanggang ngayon ay buhay pa siya at kasama namin ni Marcos. Masaya sana kaming magkasama at buong pamilya namin. Kailanman hindi sumagi sa isip ko na sisisihin si Marcos sa pagkawala ng mommy niya. Ang totoo ay hindi ko magawang harapin siya dahil pakaramdam ko'y ako ang dahilan kung bakit nawalan siya ng ina. Kaya sinabi ko sa akin sarili na hanggat hindi nahanap kung sinong dahilan ng pagkawala ni Luna ay hindi ko kayang humarap sa kanya. Subalit mali ako dahil sa ginawa ko hindi ko na namalayan na nasasaktan ko na pala ang kawawa naming anak ni Luna. Ang tanga ko dahil hinayaan ko na isipin at maramdaman niya na hindi ko siya mahal. Nang marinig kong sinabi ni Feli sa akin ay saka lamang ako natauhan. Oh God, anong klase akong ama? Paano ko nagawang saktan ng anak ko? Sa murang edad ng anak ko ay naisip niyang hindi ako masaya na isilang siya. Shit, napakasakit marinig ng ganun ang nasa isip ng anak ko. Wala akong kwentang ama dahil hinayaan kong ganun ang maramdaman niya. Mabuti na lang at naglakas loob si Feli na sabihin sa akin ang lahat ng iyon. Kung hindi hanggang ngayon ay hindi pa rin ako natatauhan. Baka nahuli ng lahat. Kaya simula ngayon ay babawi ako kay Marcos. Ipaparamdam ko sa kanya na mahal ko siya. Katulad ng pagmamahal ko sa kanyang ina. Hindi lamang yun. Sisiguraduhin ko rin na makukulong at magdurusang mga tao na naging dahilan. Nagpakawasak ng pamilya ko. Magbabayad silang lahat. Tama, sa loob ng 3 taon ay ngayon lamang kami nagkaroon ng lead sa nangyari. May taong nagpadala ng mensahe sa pulisya at handang magbigay ng ebidensya sa nangyari 3 taon nang nakakaraan. Tinigil ko ng pag-iinom tuwing gabi simula nang matauhan ako. Dahil sa sakit at galit ay naging resulta nun ang pagkawawala ko. Tuwing gabi na nagbibigay ng takot sa mga tao dito sa mansyon. Maging sa sarili kong anak. Nagpakuha kami ni Marcos ng picture at dinisplay dito sa kwarto ko katabi ng wedding picture namin ni Luna. Daddy, ang ganda po ni Mommy! Bulalas ng anak ko nang makitang wedding picture namin ni Luna. Nagniningning ang mata ni Marcos sa labis na tuwa habang nakatingin sa mukha ng mommy niya. Hindi ko mapigilan ang maging emosyonal habang nakatingin sa nakangiting mukha ng asawa ko sa wedding picture namin. Tandang-tanda kong araw ng kasal namin kung saan pinilit ni Luna na huwag umiyak para hindi masira ang makeup niya sa mukha habang kinukuhaan kami ng mga litrato ng photographer. Napakasaya namin ng araw na yon, hindi lang dahil araw ng kasal namin kundi nalaman din namin na nagdadalang tao siya. Daddy, look! Tinuro ni Marcos si Luna. Magkatulad po sila ni Mamster ng kulay ng ice. Napatango ako sa sinabi ng anak ko. Yun din ang napansin ko kay Feli, hindi lang boses ang magkatulad sa kanila ni Luna. Maging ang mga mata, tangkad at hulma ng katawan ay pareho sila. Kaya nga natulala ako at talagang nabigla nang marinig ko siyang magsalita na nakatalikod siya. Panandalian ako na wala sa katinuan at naisip na baka nagbalik ang asawa ko. Ni minsan, hindi nawala sa isip at puso ko si Luna. Gabi-gabi ako nakatingin sa wedding pictures namin at hinihiling na sana'y bangungot lang ang lahat. Pero ano man ang gawin ko, ano man ang hilingin ko, ay hindi na mababagong katotohanang iniwan na niya kami. Sa tuwing naiisip kong malupit niyang sinapit ay naninikip ang dibdib ko. Hindi ko man lang nahawakan ang kanyang kamay bago siya nawala. Wala man lang ako sa kanyang tabi ng panahon na kailangan niya ako. Sir Morphe, natauhan ako nang marinig ang malumanay na boses ni Feli. Hindi man kaaya-ayang anyo ni Feli, ay kabaliktaran naman yun ng kanyang boses. Masarap sa pandinig at maganang dating ng boses nito. Katulad ng kay Luna, agad kong ipinilig ang ulo ko sa aking naisip. Hindi ko dapat ikumpara ang boses ng asawa ko sa ibang tao dahil lang sa nangangulila ako sa kanya. Ayos ka lang ba, sir? Bakit parang namumutla ka po yata? Natras ko ang ulo ko nang ipinatong ni Feli ang likod ng palad sa aking noo. Hindi ko alam kung bakit kakaibang epekto ng init ng palad niya sa akin. Hindi ko rin maipaliwanag kung bakit magaan ang loob ko sa kanya. Hindi kaya dahil magkaboses sila ni Luna? Nako sir, pasensya na kung hinawakan kita. Pasensya na po talaga. Namumulang mukha na hingi na paumanhin ni Feli sa takot. Pero may lagnat ka sir. Hindi ba dapat ay pumasok ka na sa kwarto mo at magpahinga? Narito kami ngayon sa garden. Habang binabantayan si Marcos na humuhuli ng paru-paro at maliliit na tutubi. Kahit masamang pakiramdam ko ay sumama ako sa kanila
para samahan ng naglalambing kong anak. Well, sinabi ko naman na babawi ako kaya heto't ginagawa ko na. Agad na nilapitan ni Feli si Marcus at may ibinulong, mukhang sinabi ni Feli sa anak kong kalagayan ko dahil agad tong tumakbo palapit sa akin at yumakap. Daddy, rest ka po muna sabi ni Momster kasi may fever ka daw po. Don't worry po Daddy, alagaan ka namin ni Momster dahil love ka po namin. Hindi ko napigilan ng matawa lalo nang makita kung paano namilog ang mata ni Feli at namula ang pisngi. Naku kang bata ka, ano bang sinasabi mo? Nagyuko ng ulo si Feli. Sir, ang ibig sabihin ni Marcos ay nag-aalala ko sa'yo. Yun lang at wala ng iba pa? Kandautal na sabi ni Feli. Bumusangot ang gwapong mukha ni Marcos. Ang sabi mo, love mo ko, Momster? Dapat si Daddy love mo rin? Git na anak ko na malakas kong ikinatawa. Paani parang hihimatay na si Feli sa sobrang hiya. Nang gabing iyon ay nakatulog ako ng mahimbing. Hindi dahil sa masamang pakiramdam ko, kung hindi dahil sa pag-alaga ni Feli sa akin na pamilyar sa aking pakiramdam. Ganitong pakiramdam ko noon sa tuwing inaalagaan ako ni Luna, sa tuwing may sakit ako noon, magaan at masarap sa pakiramdam. Feli POV. Hindi ako chismosa pero naku-curious ako kung ano nga bang ikinamatay ng asawa ni Sir Murphy. Kapag nagtatanong naman ako kila Ate Rose at Aling Babot, ay wala naman silang malinaw na sagot sa akin. Ewan ko ba, hindi ko alam kung bakit gustong-gusto kong malaman ng lahat sa mag-amang sina Sir Murphy at Marcus. Maski ako hindi ko na rin maintindihan ang sarili ko. Nakikita ko minsan ang sarili kong umiiyak na pala na hindi ko namamalayan, lalo na kapag nakikita ko silang mag-ama na parehong masaya. Ang puso ko naman ay parang lumulutang sa tuwa sa tuwing umingiti sa akin si Sir Murphy. Isang buwan na ako nagtatrabaho sa mansyon at sanay na akong kasama silang dalawang mag-ama. Alam ko naman na yaya lang ako, pero inaamin ko na minsan ay nangangarap ako na sana ay ako na lang talaga ang mommy ni Marcus. Habang nakatayo ako sa harapan ng salamin at nakatingin sa aking refleksyon, ay may mga tanong ako sa utak ko katulad ng, kung hindi ba ako ganito kapangit, ay may pag-asa ba na mapansin ako ni Sir Murphy? May pag-asa kaya na magustuhan niya ako? Mahina akong natawa. Ano ba naman tong mga iniisip ko? Ako magugustuhan? Naku, malabo yun. Pangit man ako hindi ay hindi mangyayari yun dahil may nagmamay-ari na ng puso nito. Ano naman ang laban ko sa isang patay, hindi ba? Agad na binuksan kong pinto ng kwarto ko na makarinig ng katok. Si Sir Murphy, kinatok ako dahil may lagnat si Marcos at hinahanap daw ako. Nang marinig kong sinabi niya ay kagad na tinungo kong kwarto ng alaga ko. Nakita ko may nakalagay na cool fever sa noon ni Marcos nang dumating ako. May maliit na plangganita akong nakitang nakapatong sa maliit na mesa. Tanda na pinunasan na ito ni Sir Murphy. Momster, I want you to sleep here beside me po. Tapos sa kabila naman si Daddy. Muntik nang malaglag ang pangako sa narinig ko. Ha? Hindi pwede Marcos. Daddy, is it okay with you po ba? Please, Daddy, let her sleep beside me po para gumaling agad ako. Paglalambing ni Marcos sa ama. Tila nakakain ako ng sandamakmak na sili nang tumango si Sir Murphy. Pulang-pulang mukha ko sa sobrang pagkapahiya. Katulad ng gusto ni Marcos ay nahiga ako sa kanyang tabi. Habang sa kabilang side niya ay si Sir Murphy. Nagbibiruan silang mag-ama at nagtatawanan pa habang nag-uusap samantalang ako hindi halos gumagalaw sa pwesto ko. Pakiramdam ko ay nanigas ang buong katawan ko. Sobra akong kinakabahan. Ganun na lang ang panlalaki ng mata ko nang hawakan ni Marcos ang kamay ko at ilagay sa ibabaw ng kanyang dibdib kung nasaan naroon din ang kamay ni Sir Murphy. Ayan, Momster! Holding hands kay ni Daddy! Tumingala si Marcos ng daddy nito ang kamay. Nakaramdam ako ng panghihinayang at pagkapahiya. Daddy, bakit po? Nagtatakang tanong ng alaga ako sa daddy niya. I'm sorry son, but holding a hand of some strangers not my thing. Kamay lang ng mami mo ang hahawakan ko habang nabubuhay ako. At wala nang iba pa. I hope you understand that. Sad ni sir. Nang gabing iyon hindi ako nakatulog. Dapat ay masaktan ako dahil sa ginawa ni Sir Murphy. Pero bakit sa kabilang banda ay natutuwa ako sa mga sinabi niya? Bakit natutuwa akong malaman na hanggang ngayon ay mahal na mahal pa rin itong namayapang asawa nito? Nang masiguro kung tulog na silang dalawa ay tumayo ako.
Habang nakatingin sa kanilang mag-amang magkayakap ay ramdam ko ang kakaibang init sa puso ko. Palagi ko itong nararamdaman sa tuwing nakikita ko silang ganito at hindi ko naman alam kung bakit. Hindi kaya dahil parang anak ng tingin ko kay Marcus? Kinabukasan ni nagtatakang tumingin ako kay Aling Babot na ngayon ay nililinis ang katabi kong kwarto. Wala namang binanggit si Sir Douglas na babalik ito ngayong araw dito sa mansyon nung isang araw na magkausap kami. Oo, madalas kaming magkausap sa telepono dahil halos araw-araw itong tumatawag para kamustahin si Marcus. Aling Babot, sino pong darating ngayon at tutuloy sa kwartong yan? Tanong ko. Darating ang demonyitang kapatid ni Sir Murphy ngayon. Naku, ngayon pa lang ay tumataas ng dugo ko, maisip ko pa lang na makikita ko na naman ang mukha ng babaeng yun. Nakaisbid na tura ng matanda. Bumaling to sa akin. Kaya ikaw, Feli, kung maaari iwasan mo isang yon. Mabait lang yun kapag kaharap si Sir Murphy, pero kapag hindi ay naku na lang talaga. Ngayon ko lang narinig na nagbigay ng hindi magandang komento si Aling Babot sa isang tao. Mukhang hindi talaga nito gusto ang darating. Teka, may kapatid si Sir Murphy bukod kay Sir Douglas? Hindi ko talaga gustong ugali ng babaeng yun. Sigurado na may hindi na namang magandang balak ang impaktang yun. Namewang si Aling Babot at desididong itinaas ang kamao sa ere. Pero hanggat narito kami ni Rose ay hindi kami papayag na makuha niya si Sir Murphy. Bumaling siya sa akin. At tutulungan mo kami ni Rose, Feli. Po, naguguluhan kong react. Anong ibig sabihin nitong hindi makukuha si Sir Murphy? Naguguluhan ako. Dumating si Ate Rose at maging ito iginiit na tutulungan ko daw sila sa plano nila. Hindi naman siguro illegal yan, hindi ba? Kabado ko pantanong sa kanila na kagad nilang tinawanan. Ano ka ba, Feli? Hindi naman illegal ang gagawin natin. Pipigilin lang natin ang burahang yon sa plano niya. Wika ni Ate Rose. Ganito kasi yun, Feli. Simula nang mamatay si Luna ay bumalik ang babaeng yun dito sa mansyon. Akala namin noong una ay tutulungan niya sa Sir Murphy na alagaan si Marcus. Pero hindi pala. Natuklasan namin na balak niyang pikutin si Sir Murphy. Namilog ang mata ko sa pagkabigla. Akala ko ba magkapatid sila? Hindi nakatiis na tanong ko. Umiling silang dalawa. Stepsister lang ni Sir Murphy ang babaeng yun, paliwanag ni Aling Babot. Alam namin na kasambahay lang kami at walang karapatang manghimasok. Pero para kay Luna ay ginagawa namin to. Tumigas ang anyo ng dalawa na tila bagalet. Nang makita namin si Sydney na sinasaktan si Marcus ay nangako kaming tatlo nila Victoria. Nagagawin ng lahat para hindi magtagumpay ang babaeng yon. Napikutin si Sir Murphy. Hindi kami makakapayag na magkaroon ng masamang stepmother ang anak ni Luna. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, ay tutulungan mo kami, Feli, sabi ni Ate Rose. Sydney, hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon ay kumukulong dugo ko simula nang marinig kong pangalang yon. Dahil siguro sa nalaman kong sinasaktan pala nitong alaga ko. Kumuyom ang aking kamao, hindi ako makakapayag na saktan pa nitong muli si Marcus. Hanggat narito ako sa mansyon na ito, ay poprotektahan ko to. Wala akong pakialam kung stepsister to ni Sir Murphy. Sa oras na saktan niya si Marcus ay hindi ko alam kung anong magagawa ko sa kanya. Akala ko'y sa mga palabas ko lamang maririnig ang mga ganitong senaryo. Hindi pala. Hindi pala pagmamahal ng isang kapatid ang nais ni Sydney kay Sir Murphy. Ayon kina Aling Babot at Ate Rose ay makailang ulit na nagtangka ang Sydney na yon. Napikuti ng amo namin. Mabuti na lang at napipigilan yun ng dalawa. Habang hinihintay kong matapos sa paglangoy si Marcus, kasamang kanyang swimmer instructor ay nagpunta muna ako sa kwarto niya para ihanda ang tuwalya niya. Pagpasok ko'y naabutan ko si Sir Murphy na nakatayo sa loob ng kwarto ni Marcus habang matamang na nakatingin sa isang singsing. Nang makita niya ako'y kagad niya itong ibinulsa. Habang kumukuha ng mga kailangan ng alaga ko hindi ako mapalagay. Pakiramdam ko kasi ay nakatingin siya sa akin mula sa aking likuran. Feli, gusto mo bang bumalik sa dati mong mukha? Natigilan ako saglit sa tanong ni Sir pero agad ding sumagot. Oo naman Sir, sino bang gustong magtagal sa ganitong mukha? Well, I can help you with that. Naku Sir, wag na ho. Ayaw ko naman nadagdagan na naman ang utang ko. Hindi pa nga ako nakakabayad sa inyo eh. Sa 1 milyon pa nga lang ay mahihirapan na akong magbayad. Dito pa kaya sa magagastos sa katawan ko na alam kong aabutin ng milyon-milyon. Ayos na sa akin na ganitong itsura ko. Tanggap ko na ganito na talaga ako hanggang sa mamatay ako. Ayaw ko mas lalo pang mabaon sa utang. Hindi bali na lang. Sir, dumating na po si Ma'am Sydney.
Pareho kaming nabaling ang tingin kay Ate Rose na nakatayo sa pinto. Baka sa pagkairita sa mukha ni Sir Murphy ang marinig na sinabi ni Ate Rose. Mukhang maging ito ay hindi gustong stepsister. Habang buhat ko si Marcos na ngayon ay tapos nang magbihis ay lumapit sa amin ng isang babae. Maganda naman ito sa totoo lang, pero hindi ko alam kung bakit mabigat ang loob ko sa kanya. Kumbaga ay hindi ko siya gusto. Nang makita nito si Marcos ay agad na lumapit to sa alaga ko. Oh my God, Marcos baby, I missed you. Nakangiting yumakap to kay Marcos. Ganun na lang ang gulat ko nang malakas itong itulak ng alaga ko. Don't touch me! Tila takot si Marcos sa babae, dama kong panginginig ng maliit nitong katawan. Naalala ko tuloy biglang sinabi ni Aling Babot at Ate Rose na nakita nilang sinasaktan ito ng babaeng kaharap namin ngayon. Nakaramdam ako ng labis na galit. Hindi ko man nakitang ginawa nito'y nasusuklam na ako sa kanya. Nakakatakot ang katulad nito. Paano nito nagawang manakit ng bata at anak pa ng taong mahal niya? Hindi nakaligtas sa aking matang pagtalim ng mata ni Sydney. Pinandilatan nito ng matang alaga ko at hindi yun nakita ni Sir Murphy dahil nakatalikod si Sydney dito. Nakaramdam ako ng awa kay Marcos. Lalo nang yumakap to sa akin na halatang natatakot. Saka lang ako nito napansin nang iharang kong mukha ko dito. Bahagya pa itong nagulat nang makitang nakakatakot kong mukha. Ang pagkagulat sa mukha nito'y kaagading nawalat na palitan ng pandidiri. My God, Kuya Murphy! Bakit mo hinayaan na alagaan ng babaeng yan ng anak mo? Is she kind of a freak? Maarteng talak nito. Hindi naman ako dating naiinis ng ganito kapag may nagsasabi ng panlalait sa akin. Pero ngayon ay iba. Tila gusto kong hilahin ang buhok niya. Lalong kumulong dugo ko nang makita kung paano nang linkis nito si Sir Murphy. Sa palagi ko'y walang alam si Sir sa nararamdaman ni Sydney. Nahalata ko rin ang pagkadisgusto ni Sir dito. Hindi ko napigilan ng matawa nang makita kong itulak ni Sir Murphy sa Sydney. Maging ang babae halatang nagulat din. Halatang nasaktan ito sa ginawa ng amo ko, pero agad din naman itong ngumiti na tila walang nangyari. Narito kami ngayon sa dining hall para mag-dinner. Akmang uupo na ako ng itaas ni Sydney ang kamay. Don't tell me, sasabay sa pagkain sa atin ang pangit na to? Nakataas ang kilay na tanong niya. Pumikit ako para pakalmahin ang sarili ko. Baka kasi hilahin kong buhok nito sa labis na inis ko. Hindi ko matagalan ang ngiti niyang napaka-plastic. Nakakainis. Mas lalo lamang sumulak ang dugo ko sa inis nang makitang takot na nakayuko lamang ng ulo ang alaga ko. Halatang takot talaga ito sa babaeng ito. Mukhang may trauma si Marcos dito. Enough, Sydney. Nasa harapan tayo ng pagkain kaya itiko mong bibig mo. Saway ni Sir dito. I don't understand, Kuya Murphy. Bakit kasabi mo kumain ng batang ito? I said enough. Galit na sabi ni Sir habang nakatingin ng masama kay Sydney na ngayon ay parang maamong tupa na tumahimik. Sit down, Feli. Kumain na kayo ni Marcos. Ani, Sir. Agad akong tumalima sa utos ni Sir Murphy. Habang pinapakain ko si Marcos ay ramdam kong masamang tingin sa akin ni Sydney. Pero hindi ko siya pinagtuunan ng pansin. Bahala siyang manakit ng mata sa kakatingin sa akin ng masama. Hindi ko naman mata ang mananakit ko hindi ang sa kanya. Kuya, dito na muna ako ng 1 month ha. I will take care of your son. Namiss ko kasi siya eh. Hinawakan ko nanginginig na kamay ni Marcos at saka bumulong dito. Huwag kang mag-alala Marcos. Nandito lang si Momster para ipagtanggol ka sa mga bad people. Nang marinig ni Marcos ang sinabi ko'y nabuhayan ng loob na tumingin siya sa akin na tila ba nakahanap ng kakampi. Really, Momster? Hindi ka matatakot sa kanya? Mahino niyang tanong sa akin. Nang tumango ako'y kinis niya ako sa pisngi, kinagulat ko. Thank you, Momster. Natigil ako sa pagkanta para patulugin si Marcos nang may kumatok. Akala ko'y si Sir Murphy ito, pero hindi pala. Walang iba ko hindi si Sydney. Nang makita to ni Marcos ay daig pa nito ang nakakita ng multo. Agad itong nagtalukbong ng kumot. Hoy, ikaw na pangit ka. Pwede ba na huwag mong ma-display ang mukha mo sa dining hall sa tuwing kakain kami? Nakakawalang ganang kapangitan mo. Sukang-suka ako kanina dahil sa'yo. At isa ka pa, dinuro nito si Marcos. Huwag kang sasabay sa amin sa pagkain ha. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na hindi ka mahal ng daddy mo? Ikaw ang sinisisi niya kung bakit namatay ang mommy mo. Naiwan akong tulala. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko sa kanya. Nang tanungin ko si Marcos ay tama nga ako ng hinala. Si Sydney palang nagtanim sa murang isip ni Marcos na hindi ito mahal ng daddy niya.
Ang sama naman ng babaeng to. Pati ba naman ang isip ng bata ay lalasunin nito ng isip? Mamster, please take care ha. Si Tita Sydney po kasi scary person. Bad wish po siya, kaya nakakatakot siya. Natawa ako sa sinabi ng alaga ko. Pinakita ko sa kanya nakakatakot kong mukha at nagbiro. Ano naman kung witch siya? Mas nakakatakot ako sa kanya dahil monster ako, no? Dagdag ko pa. Yumakap to sa bewang ko. Thank you, Momster, ha? Since you came po kasi, bigla na lang nagbago si Daddy. Saka hindi na po ako ngayon nag-iisa. Para na po kitang mommy. Basta promise mo sa akin, ha? Hindi mo ako iiwan. Nakangiting niyakap ko siya pabalik. Pangako, Marcus, hindi kita iiwan. Hindi ko kayo iiwan ng daddy mo, ani ko. Hindi ako nakinig sa sinabi ni Sydney kagabi na huwag sasabay sa pagkain. Sadya ko pang hinarap sa kanyang mukha ko at pinakitang kapangitan ko. Kaya naman ito'y halos hindi maipintang mukha sa labis na gigil sa akin. Hoy pangit, itimpla mo nga ako ng juice. I want a fresh orange juice ha. Dalian mo at huwag ka nang babagal-bagal. Utos nito. Sydney, wash your mouth. Nasa harapan tayo ng pagkain at may kaharap kang bata. May pangalan si Feli so you should call her name. Saka hindi siya maid dito. She's a nanny here. Nagtitimping wika ni Sir Murphy. Ayos ng po sir, labas sa ilong nasabi ko. Nang tatayo na ako'y takot na humawak sa kamay ko si Marcus. Ayaw magpaiwan nito. Nandyan naman ang daddy mo kaya huwag ka na mag-alala. Mahina ko sabi sa kanya. Pagdating ko sa kusina kagad kong ginawang gusto niya. Ewan ko na lang kung hindi umusok ang ilong nito sa galit. Pero wala akong paki sa galit niya. Hindi niya ako madadaan sa paninindak niya. Mas takot pa nga ako kay Kuya Corton kaysa sa kanya. Saka hindi ako pwedeng magpadala sa takot. Paano kung ipagtatanggol si Marcus kung matatakot ako? Punyeta! Binuga ni Sydney ang Diyos at galit akong tinignan. Bobo ka ba? O sadyang tanga ka lang? Sydney! Galit na tumayo si Sir Murphy at masamang tingin na pinukul sa stepsister. I told you to watch your word, right? Kuya! Kung hindi mo magawang sundin ang pinagbabawal ko, ay mas mabuti pang lumayas ka na. You shouldn't be here in the first place anyway. Timbagang nawika ni Sir Murphy bago binuhat si Marcus at umalis. Napakagat ako ng labi. Baka mamay nagalit niya sa akin si Sir Murphy. Wisit kang pangit ka? Kasalanan mo kung bakit nagalit si Murphy sa akin. Galit na bulyaw sa akin ni Sydney. Nananadya ka ba ha? Kunwari kumunot ang noo ko. Ano po bang ibig niyo sabihin? Mas lalo lamang nanggalaiti si Sydney sa galit. Pwede ba? Huwag mo kong lokohing pangit ka? Pinagtimpla kita ng juice pero bakit napakaalat nito? Napatango-tango ako. Wala ka naman pong sinabi na matamis eh. Pamimilosa po ko na halos ikapula niya na mukha sa galit. May araw ka rin sa akin, pangit ka. Galit nitong banta. Kailan po? Bukas? Sa isang araw? Wag po sa isang linggo ha, may simba kami ni Aling Babot. Mas lalo tong nagalit sa narinig. Galit na galit ako nitong iniwan. Nagulat ako dahil inunahan akong tumawa ng mga kasambahay dito sa mansyon bukod kina Ate Rose at Aling Babot. Ang galing mo, Feli! Na-high blood mo si Ma'am Sydney sa'yo. Papuri sa akin ni Mona, katulad namin ay tauhan ni Sir dito sa mansyon. Kaya nga, ang galing mo, Feli. Ani naman ni Deline na isa ring kasambahay. Ang tagal na namin gustong galitin si Ma'am Sydney. Hindi lang namin alam kung paano. Paano napakasama ng ugali niya. Ayon sa lahat ay masama talagang ugali ni Sydney. Ilang beses na nga itong ipinatapon sa ibang bansa dahil sa masama nitong ugali. Naikwento rin nila sa akin na napalayas nito noon dahil sa ginawang pananakit sa asawa ni Sir Murphy. Kaya nga nagulat ang lahat nang hayaan itong bumalik ni Sir. Grabe, maging ang asawa pala no ni Sir Murphy, nagawa nitong saktan. Subukan lang nitong saktan si Marcus ay ako makakalaban niya. Hindi ko lang babaliin ang buto niya, kakalbuhin ko pa siya. Katulad ng nakasanayan ko ay tumulong ako sa kanila sa gawain dahil wala naman akong ginagawa. Siyempre pa hindi mawawala sa amin ang pagkakwentuhan. Alam mo, Feli, hindi mo lang kaboses si Ma'am Luna. Kasing tangkad mo rin siya, puna ni Ate Rose. Siyang pinakamatangkad na babae dito sa mansyon. At hindi lamang yun, siya pa ang pinakamaganda. Agad na sumang-ayon ng lahat sa sinabi ni Ate Rose. Hindi lang maganda si Ma'am Luna, napakabait niya ring bata. Segunda naman ni Manang Mercy. Marami akong nalaman tungkol sa dating asawa ni Sir Murphy. Maganda, mabait. Yun ang paulit-ulit kong naririnig sa kanila. Ngayon ay alam ko na kung bakit ito minahal ni Sir.
Na kay Ma'am Luna na palang lahat, napahinto ako sa paghakbang na masalubong ko sa Sir Murphy. Gumilid ako para dumaan siya pero hindi siya gumalaw sa kinatatayuan. Matulog na tayo. Nalaki ang mata ko dahil sa sinabi ni Sir Murphy. Po? Bahagya siyang natawa sa nakitang reaksyon ko. Silly, what I mean is, gusto kang katabi ni Marcos sa pagtulog niya. Tara, matulog na tayo. Inaantok na si Marcos but he wanted to wait for you kaya hanggang ngayon gising pa siya. Namumulang pisngi na nagiko ako ng ulo habang natatawa. Nakakahiya. Natawa tuloy si Sir sa kagagahan ng isip ko. Hay nako Feli, hinay-hinay lang ang puso ha? Isip-isip ko. Ano kayang mangyayari ngayong makakasama ni Feli si Sydney? Ano ang gagawin ni Sydney para makabawi kay Feli? Magawa kayang protektahan ni Feli? Si Marcus mula kay Sydney. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.